Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So, nandito naman tayo para sa panibagong video. Ngayon guys, ay bago tayo magsimula, ay shoutout muna sa mga kasama natin sa MU Monarch at the same time sa YouTube channel natin. So, shoutout muna dito sa kasama natin sa server 129 na si Boss Nobita at sa kanyang ka-guild na NPA. Actually, malakas siyang guild na yan, guys. Isa yan sa mga nagpapahirap sa amin sa World of God, no? War of God ata yung tawag doon. Tsaka sa YouTube channel naman natin nagpapa-shout out si Valester Sombrero 1990, no? At saka may nag-request sa atin na laban daw kami ni N360 ulit. Medyo busy ata si N360, hindi natin alam kung kailan natin siya pwedeng makalaban, pero susubukan natin yan guys, pagbibigyan natin yan kapag nakausap natin si N360 na kasama natin dito sa ating server. So, ano ba ngayon ng ating i-content, no? Kasi dito guys, malapit na tayong magkaroon ng Divine Sword at saka yung Freya Sword. Medyo huli na nga tayo sa Divine Sword dahil hindi ko kasi na priority ito, sa totoo lang, yung depth natin sa element, kasi medyo nakailang change class tayo, pero huli na tayo dito guys. Ito ay malapit na, konti na lang kasi naka 17 na tayo ngayon, parang 21 na ata currently itong ating yung Angel, no? Angel medal. So yan lang yung medyo nagpahirap sa atin sa pagkuha ng materials, kasi yan ay level 6 sa kundon. Maganda sana yung pagka nakuha natin agad, kasi may advent na skills na agad tayo. So medyo lamang yung iba sa atin, lalo sa 3v3, dahil hindi pa natin siya nakukuha, dahil syempre para ka nagmo-morph doon sa advent na skills. So mapapansin nyo guys, hindi ko pa rin nakukuha kahit na nung Freya set, kasi mas pinapriority natin yung weapon para sa damage natin. Yung iba kasi set agad yung gears, yung armor. Tayo kasi balak natin mas unahin yung ating weapon, kasi para damage agad yung makuha natin. Ngayon guys, yung Freya natin, konti na lang kasi 140 at 1,400 ata yun. Meron na tayong 1,142 na materials para doon sa ating Freya set. Tapos meron naman tayong parang 17 na Angel medal. Kompleto na kasi yung isa natin na item yung 1,000 na kailangan. Kailangan lang natin yung Angel medal. So paano ba man nakakakuha nito? Tulad niyan, ang elemental gears ko pa lang kasi level noon na def ay 135, 123. So, minsan tinatsaga ko lang yan. Pero kaya naman sa kundon, medyo tsagaan lang din talaga na patayin ito. Actually, madali siya patayin. Ang problema, madali ka lang din mamatay dahil syempre, medyo mababa yung elemental gears or def. Kasi ang element def ko kasi guys ay 123 nga lang, sabi ko sa inyo. Tapos, yung mga gears ko doon ay puro legendary lang, hindi siya mythic or mythical. Mas maganda kasi kung may mythical ka, kaso parang ayaw ko na siyang i-level up dahil ipa-priority ko itong aking damage naman, yung attack damage ng ating element gears. Dahil makikita nyo yung color pink, wala tayo, medyo mababa pa yung level ng ating element attack dahil nga mas na-prioritize natin itong elemental def. Nahuli din naman, 'di ba? Pero para sa akin guys, kuhain niyo pa rin yung elemental def nyo dahil importante 'yan. Kung kaya niyo mag-invest doon sa mythical na craft ng gears, bumili kayo noon, or sana may malot kayo. Kasi ako wala akong na-loot. Malas talaga ako sa loot. 'Di ba? Malas sa pag-ibig, malas pa sa loot. So yan, sa pangalawang pasok natin wala tayong nakuwang angel medal. Sana may makuha naman tayo angel medal dito kahit papano sa 6 na entry natin. Okay, so meron tayong nakuha isa sa una nating pagpa-attempt sa pagpatay sa kundon boss. So ganyan lang yung ginagawa natin guys. Then kahit papano naman nakakasabay itong ating
Blade Knight sa mga pagpapalevel at the same time sa PvP kahit papano. Kasi kung mapapansin nyo, hindi naman tayo nagagap sa level. Kasi parang top 14 pa rin tayo sa level. Tapos sa PvP naman, sa ranking, tayo ay sa aming server, ako ay top 16. Pero kaya nating labanan yung konti doon sa mga matataas na yun, pero hindi lahat. Pero meron din naman pumapatay sa akin sa ibang mga sa ibang mga server na medyo mabababa yung rank. Tulad ni N360, alam ko kasi si N360 medyo mas malakas sa akin yun. Hindi ko alam na, dati kasi mas malakas siya sa akin. Ngayon, ewan ko lang ngayon. Kasi dati nung nagpalit ako ng Blade Knight, syempre bago pa lang tayo, syempre mas malakas siya sa atin dahil baguhan tayo doon sa pagiging Blade Knight. Ngayon, hindi ko alam kung sino nang mas malakas sa amin ngayon. Kaya gusto ko rin subukan at gusto kong pagbigyan yung ating kasama na nag-request sa MU Monarch. Dito pala guys, hindi ko sure kung paano mapapa-level 2 yung ating Divine Sword. Kailangan bang umabot dito sa Kundun level 11 bago natin ma-level up yung ating sword? Kasi dito lang makikita yung Angel medal na level 2 ata or level 1. So hindi ko alam kung kailangan mo makapunta muna sa level 11 na Kundun para makakuha ng materials para sa pag-level up ng ating divine sword or divine staff, 'di ba? So yan, kita niyo naman. Tiyagaan lang talaga. Yung yung materials naman kasi niyan, madali lang siyang makuha. At kung maubos man yan, medyo mura. Pwede kang bumili. Kaya okay lang dito guys, kahit na kung ang habol nyo ay yung Divine Sword or Divine Staff. Kasi hindi naman lahat gumagastos sa MU Monarch. 'Di ba? Kaya nga free to play tayo or semi free to play. Ang gawin natin, kahit 123 lang yung def natin, kasi kaya naman nang pumasok sa level 6 na Kundun para makakuha ka ng materials doon sa pag-craft mo ng Divine Sword or Divine Staff. Tapos i-priority mo na yung element attack, kasi yung element attack ay para sa, syempre kung ikaw ay makikipag PVP, goods siya, 'di ba? Dahil nga may additional attack damage. Then kita nyo yan, parang sandali lang, parang isang combo lang ata yung boss dito. Tapos yun nga, sabi ko nga sa inyo, yung elemental gears na para sa attack, yun ay para sa red boss, sa pagpapalevel. At the same time, syempre sa PvP, kung sakali man, maganda, mataas yung inyong elemental attack. Kasi yun yung color pink na nakikita nyo. Yan, tulad yan yung color pink na yun. Yan yung elemental na life natin ata. So, laki ng damage sa atin. So, ibig sabihin nun, kapag yun yung bumabawas dun sa kalaban natin, sa PvP, sigurado, ubos din agad ang buhay niya. Yun actually ang umuubos sa buhay ko sa totoo lang. Yung kalaban natin si Kero, isa sa mga malalakas dito yon na players. Medyo spender siya, pero hindi sa spender sa top up. Spender siya sa pagbili ng mga MUC kasi medyo mas mura yon. At malakas yung character niya sa totoo lang. Magaling siya mag-build ng kanyang character. DL, siya ngayon dati DL siya, tapos bumalik siya ngayon sa Grow Lancer. Siguro dahil mas gusto niya yung pakikipag PVP doon sa Grow Lancer, kasi makuna talagang Grow Lancer kumpara sa DL. Sa DL kasi medyo maganda siya sa pa-level, maganda siya sa halos lahat, pero in terms of PVP, syempre mas outstanding naman yung yung Grow Lancer compared doon sa ibang mga class. Patay na naman tayo, kakabwisit. Nakakaumay lang talaga dito sa level 6, pero wala tayong masyadong pera sa pag-craft ng elemental gears para sa def. Kaya ang gagawin natin, tulad yan, tumitingin pala tayo ng pwede nating i-craft para sa ating elemental attack, kasi nag-i-invest pa lang tayo ng konti dito. Nagka-craft kahit papano. So, yun lang, tiyagaan lang talaga, kasi kahit na 123 ka,
Si Ed360 nga medyo hirap pa rin sa sa Kundon level 6. Siya ay mas spender compare sa atin at meron yung mythical na element gears, parang isa sa def. Okay lang kahit paano kung magkaroon ka ng elemental gears na mythic, kahit isa lang, kasi meron times 2 dito na bigay na stats sa'yo. Syempre mas tataas yung defense mo. Pero sa akin okay na muna yan kasi nakakapunta naman ako sa Kundon level 6 at tayo ay nakapagpa-level naman. Okay, nakakuha na tayo. Meron na tayong Angel medal na 21. So, kung mabot ka pala sa video na ito, please consider like and subscribe and have a good day. Bye-bye!